pala, bago tayo mag-umpisa, next year, ang umpisa natin, hindi na 7:30 na. Yes. Para maraming maka-attend. Yes. Kasi yung iba may mga bata na inasikaso. 7:30 next year ang umpisa. Para yung mga nasa office. Praise God, yes. Saka yung iba pa. Amen? Yes. Tapos natin, no? Nakaraan linggo, saan pa tayo? Tumigil na. Nakakul tayo nung meron tayong bisita. Yung bisita natin, si Pastor Nelson. Mamaya meron uli siyang gawain sa preso. Sumasama kami ni Kuya Sosing eh. Oh, praise God. Sa preso, kasi sabi sa Bible, sa Mateo, pagharap natin sa Panginoon, merong siyang pinaghiwalay sa kaliwa at sa kanan. Mateo 25. Yeah. Sabi ng Panginoon doon sa mga nasa kanan, pumasok kayo sa kahariang inihanda ng aking Ama mula pa ng likhay ng daigdig, sapagkat ako'y inyong ginalaw nung ako'y nasa That's kulungan. right. Amen. Yeah. At ako'y inyong binigyan ng damit nung ako'y walang maisuro. That's right. Yeah. Amen. Alam nyo ba itong binibigay natin kaya? At barya-barya lang yan. Pag merong nangyaring mga sunog, sa kabibisiti, tatakbo kami. Kaya anak ko, kasama ko. Bigay kami ng mga pagkain. Hindi lang aking galing yan, galing sa ating lahat yan. Amen. May mga dilubyo sa Visayas, itong nakaraan. Yung Last blood. Landol, Baha. Napadala natin yan. Praise God. Hindi natin pinapadala yung mga, ay, wala kang. Hindi. Pinapadala natin yung talagang nagibabahay, na wash out. Hindi ko sinabing pinalangin natin silang magibabahay, kundi ang sinasabi ko, ang Panginoon kasi, kapag ikaw merong natulungan na isang mananampalataya, sabi ng Panginoon, ang Panginoon ang ginawaan That's natin right. noon. Amen. Yeah. Kaya napakahalaga, kahit konting ano lang yan, kahit konting barya, basta't ang ating natulungan na yung talagang nangangailangan. Kaya pagka walang mga yan tinutulungan niya, talagang doon yan dapat pupunta. Amen. Hindi yan yung pupuntahan nyo na, pero lan birthday na nga sa hindi. Ang pinupuntahan niya talagang nangangailangan. Amen. Praise God. Kasi yun ang ating pinaka-role natin bilang Yes. Kristiyano. Amen. Yeah. Ang tayo ay tumulong sa nangangailangan. That's right. Amen! Amen. Oh, Amen. ito na yung siguro yung huling Bible study natin ngayong ano no? December, ngayong taon. Tama ba, darling? Mm. Darling? Kasi ano yung susunod na Bible study? Meron pa ba tayong susunod na Monday? Parang holiday na yan, no? Wala na, no? Next year na. Kaya ngayong araw, bago tayo magtapos ng taon ng 2025, teka pala, bukas pala, meron tayong maliit na salo-salo sa taas. So, magsasama sila ng isa, no? Bawat isa. Ayun, pwede magsama ng bawat isa doon sa rooftop, salo-salo, 12 o'clock. Kita-kita tayo bukas. Magsama kayo ng tigigisa. Kung wala kayong maisasama, di yung inyong kasama, bigyan nyo ng pagkakataon na maisama yung para hindi sayang kasi pinaganda ng pagkain nyo no? Yeah. Praise God. Pagkain na meron handa yun. Tsaka may konting regalo si Aling Mer. Yes. Siyempre. Praise the Lord. So, pag-aralan natin ngayong araw, ang tungkol sa pagkasilang ni Kristo. Oh, amen. Praise God. Pero alam nyo, parang mas gusto ko yung pagbabalik muli ni Kristo. Kasi yung pagkasilang ni Kristo, 2,000 taon na yun. Napakamaba ng panahon. Amen. Amen. Yeah. Actually, ang Panginoon di nagsa-celebrate ng birthday niya. Yeah. Tayo lang mga tao dito sa daigdig. Hindi naman masama yun, hindi sinabing masama. Okay yung alalahanin natin ang kapanganakan ni Kristo. Merong mga napakahalagang bagay, mas mahalaga sa kanyang kapanganakan yung kanyang muling pagkabuhay. Amen. That's right. Kasi si Kristo ay namatay at muling nabuhay. At siya ay umakyat sa langit. That's right. At yun yung 6 na buwan na natin pinag-aaralan at pinag-uusapan na siya ay muling babalik. Amen. Amen. Praise God. At yung pagbabalik na yan ni Kristo, yan ay napakalumapit na. Sa aking palagay ay hindi lilipas ang aking buhay. Oh. Yeah. Siya ay makikita natin. Praise God. Kasi sabi ng Panginoon, meron 2 bagay sa mundong ito na hindi mo nalalaman pero siguradong mangyayari. Mm. Una, 2 bagay. Kahit hindi ka maniwala, mangyayari. Amen. Amen. Kahit ayaw mo. Gaganap. Una, yung pag-alis mo sa mundong ito. Pangalawa, yung pagdating ni Kristo. Kahit ayaw mo, mangyayari yan. Amen.
Yeah. Kahit patay ka na, pagdating mo doon sa daigdig ng patay, makikita mo si Kristo ay dumating kung hindi ka sumasampalataya kay Kristo. Amen. Kung ikaw naman ay sumasampalataya kay Kristo, pag namatay ka, ililibing yung katawan, no? Yan yung ating pinag-uusapan ng kalinaw-linaw. No? Bakit? Sapagkat ang Espiritu ni Kristo, pag siya'y dumating, sasabihin niya sa atin anong mangyayari sa hinaharap. That's right. Yeah. Hindi pa sabihin niya yung mga politiko, yung mga politika sa... Hindi yan. Pag ang Espiritu Santo dumating, ang ituturo niya sa atin anong mangyayari sa hinaharap. Kaya sabi ko, para kung ayaw turo yung mga nangyari na kasi nangyari na yun eh. Pero aalalahanin lang natin, Amen. Amen. bakit si Kristo ay pinanganak at anong mga nangyari nung si Kristo ay pinanganak sa mundong ito. Kasi si Kristo siya yung man of the hour. Yes. No? Ibig sabihin, nung si Kristo ay dumating dito sa mundong ito, siya na yung naging sentro ng daigdig na That's ito. right. Amen. Hanggang sa mga oras na ito, yung gera sa Israel, si Kristo ang dahilan niya. That's right. Si Kristo ay isang Hudyo, Yeah. pinanganak sa Israel. At si Kristo ay muling darating upang maghari Amen. sa Kanihakob, ang Israel. Amen. Di ba napag-aralan natin noong nakaraang linggo, no? Mayroong isang tao, pinagpahayagan ng Diyos ng mga pangyayari. 2,000 years paurong si Nebuchadnezzar, di ba? Na naginip siya ng ulong ginto, isang rebulto. Yung pala, ang pinakita sa kanya ng Diyos, according kay Daniel, sabi niya, mahal na hari, pinakita sa iyo ng Diyos ang mga mamamahala sa daigdig na ito. At ang namamahalang ngayong gintong ulo ay ikaw. Ang susunod na mamamahala ay mas mahina konti sa iyo, ang Medo-Persia at ang Grisya. At ang susunod ay Roma, Roman Empire. Na hanggang sa ngayon ay yun pa rin. Nalipat lamang yan doon sa Roman Catholicism. Yes. Andun pa rin yung Roma, andun pa rin sa Italy, ang Rome capital ng Papa. Yung Emperor ng Roma, yan ay kuminsan, yan ang Papa. At yan namang yung mga Papa, kuminsan dinideclare yan na Emperor ng Roma. Yes. Basahin mo sa history. Si Maximus, dineclare yan na Papa. Sino ba? Yung Papa, dineclare na Roman Empire. Yan din yun. See. At nung panahon ng Roman Empire, hanggang sa 2,000 years, dumating si Kristo, yung maliit na bato. Yeah. At sinabi niya roon na ang kanyang paghahari hindi magwawakas. Siya'y patuloy na maghahari. Kaya tayo'y pinaghaharian ni Kristo ngayon. Amen. That's right. Kaya lang, ang paghahari ni Kristo nung siya'y dumating, hindi siya by force na nananakop, kundi ang nagpapasakop sa kanya'y kanyang pinaghaharian. Amen. Kaya sinabi, Nanay Pachi, di ba? Pasakop tayo sa Diyos, kay Kristo, at labanan ninyo ang diablo at sila'y lalayo sa inyo. Amen. Kapag ikaw ay pinaghaharian ni Kristo, walang po pwedeng tumalo sa'yo, kahit ang demonyo. Resist the devil. Submit to God. Resist the devil and ang diablo ay lalaya sa harapan mo. May version na yan, ano? May soseng, ano? Ang version, ano? Luke 10:19 yata yun eh. Resist. The devil. Submit to God. And resist the devil. Ano? Ang paghaharing ito'y walang maaaring makasakop sa atin. Pagmula noon hanggang panahon ni Kristo, ipinakita ang mga uri ng mamamahala sa daigdig. Babylonia, Medo-Persia, no? Iraq, Iran, Persia, ayan yung mga nakaraang mga namamahala. At ngayon naman, tingnan natin, ano ang mga propesiya tungkol kay Jesus nung siya ipinanganak. Yes. Sabi sa Isaiah chapter, ayan, alam ni Nanay Pachi, 9 verse. Pakibasa nga, Kuya Soseng. Isaiah. Isaiah 9 verse. Okay, Kuya Soseng. 9:6. Kabisado Nanay Pachi. Isaiah 9:6.
Kaya mahirap mangaral sa harapan ng isang Sapagkat scholar. isisilang. Kaya yan, ang sabi ko sa Sapagkat sinilang ang isang sanggol na lalaki sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala ibibigay sa kanyang gobyerno Yeah. pamamahala. at siya ay tatawaging kamangha-manghang At siya ay tagapayo. tatawaging kamangha-manghang tagapayo. Yeah, makapangyarihang Diyos, Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. prinsipe ng kapayapaan. Nakita nyo, ano, inihula si Kristo. Wala pa si Kristo yan. That's right. That's right. Inihula na anong gaganapin, anong mangyayari. Ang pagsilang ni Kristo, siya ay mamamahala. Ano, nakita niyo yung pinag-aralan natin noong nakaraang linggo, ano? 1,000 taon, ano? 1,000 taon ng pamamahala ni Kristo ng kapayapaan. Kaya si Kristo hanggang ngayon di siya tinatanggap ng mga Hudyo kasi alam nila, ang Mesiyas, pag tumating dito, siya ay maghahari at mamamahala. Eh, nung tumating si Kristo, nung unang pagdating, hindi siya kinilala kasi si Kristo ay iaalay pa. Siya ay pinatay, isang korderong iaalay. Pero ang gaganapin ni Kristo, siya ay mamamahala. Yes. Kaya pag siya namahala na, anong uri ng pamamahala? Ay, 2,000 years binigay yung propesiya kay Daniel. After nung 2,000 years, wala na, hanggang doon lang yung binigay kay Daniel, pamamahala hanggang Roman Empire. Hanggang dumating ang kapahayagan. Di ba? Walang pahayag, chapter 4. Ha? Walang makapagpahayag anong mangyayari? Sabi ni Juan, at umiyak si Juan Sabi ni Juan, walang makabasa nung kasulatan na nakatiklop. May mga selyo. No? Sabi ng anghel ko, Juan, huwag ka umiyak. Meron nang makakapagbukas ng aklat. Sino nagbukas ng aklat? Sinong nakabasa? Sinong nakapagpahayag kay Juan? Ang Panginoong Hesus mismo. Yeah. Sabi ng anghel, tingnan mo. Ang isang pinatay at ngayon ay nabubuhay magpakailanman. Ano sabi doon sa Revelation chapter 4? At dumating ang isang kabayong pula, kabayong maputla, at kabayong itim. Yan ang tatlong uri ng namamahala ngayon sa daigdig na ito. Komunista, itim, pamamahalang Muslim, maputla, hindi puti, nagtukunwang maputi, ang demokrasya. Kapag yan ay dumating sa isang bansa, milyon-milyon ang patay dyan, gera yan. Yung ISIS ngayon lang, pinakabago. Dumating yan ng Libya, dumating yan ng kung saan sa Middle East, gera yan, patayan yan, milyon-milyon ang patay dyan. Walang namamahala sa daigdig na ito, kundi yung tatlong yan. Pero merong isang tunay na mamamahala, ang pangalan ng Jesus. Yes. Na darating na ating hinihintay. Amen. Amen. Hindi yan mamamahala sa demokratikong pamamaraan ng mga botohan, eleksyon. Kaya nga ako natatawa dyan sa mga pastor, eleksyon na eleksyon No? Yang komunista, walang eleksyon-eleksyon. Yang Muslim, Yeah. ang pamamahala ni Jesus ay paghahari. That's right. Sapagkat si Jesus ay darating na hari ng mga hari. Amen. That's right. At ang kanyang mga paghaharian at pamumunuan ay ang daigdig na ito at kasama niya sa paghahari tayong mga sumasampalataya kay Kristo. Amen. Amen. Kaya si Kuya Edwin, hindi na yan kakandidato pagdating ni Kristo. I-appoint tayo ni Kristo. At ang pamamahala ni Kristo ay mayroong tungkod na bakal. Ibig sabihin, by force, lumalabas sa kanyang bibig ang isang tabak na magkabilay talim. Pag sinabi ni Kristo, nasunog ka, sunog ka. Salita lang. Kapangyarihan ba salita ni Kristo? Mayroon naman. Lumikha ang Diyos sa pamamagitan lamang ng salita. Amen. Walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan ng salita. Amen. Ni Jesus sa John, according sa John, sa Genesis, siya lumilikha sa pamamagitan lamang ng salita. Magkaroon ng liwanag, magkaroon ng bulate, magkaroon ng tao, lahat salita lang. Yeah. Pati nga anghel, nilikha ng Diyos Yes. Ang langit ay nilikha ng Diyos. Yes. Sino naniniwala ang Panginoon na lumikha sa lahat ng bagay? Yes. Basahin mo ang aklat ng Juan. At ang salita ay nagkatawang tao. That's right. At siya'y nanirahan sa piling natin. Yan ang pinag-uusapan natin ngayon. Siya'y pinanganak. Okay, basa pa tayo ng iba. Yeah.
Kasi ang Bible, pag yan ay sinulat, kahit hindi ka maniwala, yan ang katotohanan. Amen. Ang Diablo, pag dumating dito, ang pagdidibatihan natin, Bible. Ang Diablo, nakipag-usap sa Panginoon, Nanay Pachi, di ba? Sabi ng Diablo, oh, nakasulat, tumalong ka riyan. Dahil ikaw ay ingatan ng anghel. Sabi ng Diablo, no? Sabi ni Kristo, Susulat din. nasusulat din naman. Amen. Ang Panginoon mong Diyos ang sasambahin mo. Amen. That's right. No? Kaya dapat alam natin ang Bible, kaya tayo namimigay tayo ng Bible, nag-aaral tayo ng Bible. Yes. Pag hindi mo alam ang Bible mo, madadaya ka ng demonyo. Tuturuan ka ng ibang mga Diyos. Tuturuan ka ng may Diyos na ganito, may Diyos na gano'n. Tuturuan ka ng napakaraming Diyos. That's right. Amen. Sabi ng mga propeta, kapag may dumating sa inyo, kahit gumawa pa ng Himalayan sa harap nyo, at tuturuan kayo na mayroong ibang Diyos, huwag kayong maniniwala sa Kanya. Yes. That's right. Sabi ng Bible, isa lang ang Diyos, ang Ama. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Ama. May version eh. Lahat yan may version eh. Kasi sa inyo. At iisa lamang ang Panginoon, si Jesus. Amen. At sa pamamagitan ni Jesus ay nilikha ang lahat ng bagay. At sa pamamagitan din ni Jesus, tayo'y nabubuhay ngayon. Tingnan nyo, ang salita ng Diyos, sineseparate niya yung mga bagay, ano? Right. Pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, mabubudol ka sa mundong ito. Amen. Sasabihin sa'yo ng mga pastor, ng mga magbubudol, oh, may 3 haring nagsidalaw, ilabas niyo yung sobre. Maraming tao sa mundong ito, ang lakad, hindi kaluluwa, pera. Natuto na rin silang mambudol, parang mga tao sa gobyerno. Kumisa nga, nagbibiro ako, parang wala nang pagkakaiba itong mga pastor tsaka itong pulis. Tsaka itong mga holdapper. Ang holdapper, illegal, nagtututong ng baril. Ang mga pulis naman kumisa nangingigil, di ba? Pero nga, maayos na yung pulis. Yung mga pastor naman ngayon, nagtututok din ng Bible eh. Ano yung binigay sa akin ng pera mo? Puta ka ng pera mo. Totoo yan. Talaga naman nakakatuwa kayo na eh. Nakurap na rin sila. Yes. Ang kanilang isip ay nakurap na rin. Pero meron pa isa-isang nagtuturo, kaya lang, hindi sila masyadong popular kasi ang tinuturo niya kung ano yung nakasulat sa Bible. Oh, amen. Makita mo ngayon, pati mga Espiritu Santo yung pinagkakaloob ng tao. Pag naniwala ka ron na yung taong yun na nagkaloob ng Espiritu Santo sa iyo, hindi ka na makakawala sa kanyang kamay. Pag sinabi niya sa iyo, tumalong ka sa ilog, tatalong ka sa ilog. Kasi nadadaya ka. Ang Espiritu Santo, walang ibang magbibigay kundi ang Diyos. Amen. Sa mong Bible. Walang kahit isang tao pwede magbigay ng Espiritu Santo. That's right. Oh, God. Kasi ang Diyos lang nagbibigay, no? Marami rin ngayon, maririnig mo, kala mo yung magician. Sandal katsidan man siyang balasin. Pero marinig mo, 3 word lang. Ulit-ulit lang. Sambalasita, ang speaking in tongues, yan ay tunay na salita. That's right. Hindi yan yung paulit-ulit lang ng mga salita. Sandalalakiya, sandalalakiya, sandalalakiya. Although naniniwala ko sa speaking in tongues. Amen. Totoo yan. It's a gift. At ako'y minsan-minsan ay nagsasalita din yan. Pag ako'y nananalangin at ako'y nililitong-lito, ko alam ko anong papanalangin ko. Pag hindi mo alam ang Bible mo, napakaraming circus ang mangyayari sa'yo. Kaya kailangan alam natin ang Bible natin. Kaya every Monday, alam mo sa Panginoon, every Monday, meron tayong tinatawag Amen. natin Bible study. Yes. Yes, sir. Hindi natin pinag-uusapan ng kung ano-anong chismisan. Yeah. Ang pinag-uusapan natin ay tungkol kay Kristo at sa kanyang Amen. muling pagdating. Amen. Yes, God. Woo! Glory to God. At tingnan natin kung anong mga nangyari nung si Kristo ay dumating. Yeah. Mga ilang kaganapan lang. Mateo 2. May isang anghel, no? Nung pinanganak siya, basahin na nga natin kung saan niya, no? Umpisa natin sa Mateo 2 muna, Mateo 2. Ang dami kong verse, kaya lang isa-isa na lang, konti lang oras. Mateo 2:13 to 15. 13 to 15. Pag 13 to 15, pagkaalis ng mga matatalinong tao, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka at dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina at huwag kang aalis doon hanggang hindi ko sinasabi sapagkat hanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Ho, hallelujah. Tanong, no? Gaano ka kontrobersyal ang buhay ng Panginoon, no?
Kapapanganak pa lamang, Yeah. papatayin na siya. Isipin mo, walang ginagawa yung bata, kapapanganak pa lang eh. Nung dumalaw yung, merong 3 hari kasing dumalaw, 3 pantas. Yeah, fantastic. At sila yung nagbigay ng handog. Yeah. Mira, kamanyang, insenso. Ito, insenso at mira. Ang ngayon, yung mga nagtuturo na ginagamit yung verse na yan, may sobre pa eh. Hindi pwede insenso ha, miro, hindi na pera. Pera lang pwede. Dito. Matapos na ang Panginoon na ipanganak sa sapsaban, isipin mo, ang Panginoon ang pakayaman, siyang may hari ng lahat ng bagay. Yes. Hindi kailangan ng Panginoon ng pera. Totoo lang, hindi kailangan ng pera. Ang Panginoon nagbigay sa akin lahat ng pera. Kung ano meron ako lahat, ang Panginoon nagbigay. Noong ang Panginoon na ipanganak sa daigdig na ito, nagkagulo na ang daigdig hanggang sa mga oras na ito nagkakagulo. At patuloy pa siyang gugulo hanggang sa dumating si Kristo muli. Ano nangyari? Sabi ng hari, ang anghel pala, may anghel na nagsalita kay Jose, ang Panginoon, mga anghel ang kanyang protector, ang Diyos mismo. Kaya nung si pinapapako na sa krus sabi ng Panginoon sakala mo ba hindi yung kayang tumawag na 10 batalyong anghel para sunugin kayong lahat? Kasi hindi tumikibo ang Panginoon akala nila ang Panginoon na yung bakla na nakaganyan sa krus nakahubo. Pag gano'n nang itilang mo sa Panginoon, hindi ka magtitiwala sa Panginoon. Ang Panginoon ngayon ay nasa kanan ng Diyos, siya ay nakaupo at naghahari sa mga lahat ng uri ng pamamahala at paghahari doon sa langit. Amen. At ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay ng Diyos kay Kristo doon sa langit. Amen. At dito sa lupa. Amen. Kaya kung ikaw isang mananampalataya, tumanggap ka kay Kristo, sabi ng Panginoon, huwag ka matakot. Amen. Pangaral ka. Sapagkat ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan dito sa lupa. Yes. Kaya ako hindi ako natatakot Bakit ako matatakot sa kanila? Kahit palayasin nila ako sa kanila sekta Panginoon, naman nagpapakain sa akin. Amen. Pinalayas nga ako Anong nangyari, Jose? Ang hari ay nag-utos. Yeah. Bumangon si Jose ng gabi rin yun, dinala niya ang kanyang mag-ina sa Ehipto. Doon sila nanirahan hanggang mamatay si Herodes sa gayon natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tuloy pa kayo, Jose, hanggang 16. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinglang siya na matatalinong tao. Kaya't pinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Hallelujah. Bethlehem at sa palibot na ito mula sa kulang na 2 taon pababa batay sa panahong sinabi sa kanya Hallelujah. ng mga pantas. Amen. Sipin mong nangyari, napakaraming pinatay. Lahat ng bata ay pinatay. 2 taong pababa para makasigurado yung hari. Kasi ang pamamahala doon sa panahon na yon ay yung pamamahalang merong hari, no? Yeah. Roman colony ng panahon na yan, ang lugar na yan. Ang Israel ng panahon na yan, hindi yan tinatawag na bansa, probinsya lang yan ng Judea, nasakop ng Roman Empire ng mga Yeah. panahon na yan. Yeah. At nag-appoint ang Roman Empire ng isang hari. At the same time, meron ding governor na tinatawag na namamahala doon sa lugar na yon at saka doon sa kabila. Nahati ang Israel ng panahon na yan Yeah. Jerusalem, capital city ng Judea. Samaria, capital city ng Israel. At pareho yan sakop ng ng mga emperor. Anong nangyari nung pinanganak si Kristo? 2 taong pababa na bata. Buti na lang, wala tayo ng panahon na yun. May anak tayo. Pag sinabi ng hari, patayin. Kasi ang hari, paghahari, Hindi mababali. hindi pwedeng baliin. Yes. Amen. Pinatayan lahat ng bata. At bago pa man yan nangyari, inihula na rin yan na magkakaroon ng kalungkutan, mag-iiyakan si Raquel. Ibig sabihin mga ina. At yan ay nangyari 2,000 years ago. Alam nyo ba, pagka merong hula sa Bible, maniwala ka na. Nangyayari. Pag hindi ka naniwala, magiging kang unproductive ng mahabang panahon. Yung ama ni John the Baptist,
No? Kasi halos sabay pinanganak yan eh. Magpinsan yan eh, si John the Baptist at saka si Kristo ang Panginoon. At pareho silang inihula sa kanilang ina at ama. May anghel na nagpakita sa ama ni John the Baptist sa loob ng Holy of Holy habang siya'y nag-aalay. Yes. Sinabi sa kanya ng anghel, ang iyong asawa ay maglilihi. Eh matanda na. Sabi ni, pangalan niya siya, yung tatay? Zacarias. Bay, paano po mangyayari yan? Eh, matanda na po, hindi na po nagsisiping kami. Ayaw maniwala. Sabi ng anghel, mula ngayon mapipipi ka. Hindi siya nakapagsalita. Hanggang hindi pinanganak si John the Baptist. Kaya kapag meron tayong pinag-uusapan, si Kristo'y darating! Yes. Yes. Maniwala ka na. Amen. Pag hindi ka naniwala, kawawa ka. Sa mundong ito, unproductive buhay mo. That's right. That's right. Walang mangyayari. Walang mangyayari. Maniwala ka. Pag ang Diyos ay nagsalita, merong hula na darating si Kristo, maniwala ka na. Amen. Sabihin mo na lang, nangyari sa akin ang kalooban ng Diyos. Anong part ko sa kanyang pagbabalik? Amen. Pag hindi ka naniwala, ikaw ang pinakakawawa. Tama ako, naniwala ako, lahat ng bagay narating sa kamay ko. Kulang lang nga lang, pati itutot ko, kumita ako eh. Pati hangin, napapaupahan ko eh. Yes. Pero ngayon, nagpapaupa ko kahit walang bayad, basta gawain ng Panginoon. Amen. Yes. Yes. Yeah. Thank you, Lord. Ito si Pastor Rijay, isang taon na to eh, singilin mo na to ha. Ay tutulong naman sa ibang mag-uumpisa ng Yes, God. gawain ng Panginoon. Naniniwala kayo sa mga sinasabi ng Bible? Amen. Amen. Pag ang Bible nagsalita, mas maganda maniwala ka. That's right. Pag hindi ka naniwala, kawawa ka. Tamo yun si Pastor Nestor. Napakahabang panahon di siya naniniwala sa Diyos. Ano nangyari sa buhay niya? Palubog siya ng palubog, ng palubog, ng palubog. Hanggang sa dumating ang panahon na doon na siya sa pinakabutas na, pinakamalalim na ng buhay niya. Mayroong isang nangaral. Natakpan pa niya ang tainga niya. Ayaw niya, hindi totoo yan. Hanggang sa araw, sabi niya, Diyos, kung ikaw ay totoo. Humingi siya ng habag sa Diyos, sumuko. Naniwala sa salita ng Diyos. Naging addict sa salita ng Diyos. Oh. Mamaya nga, meron ulit tayong lakad eh, no? sa presuhan ulit eh, no? Supertis na kasi yan, sa kulungan eh. Yes, God. No? Nung naniwala sa Panginoon, inangat siya ng Diyos. Mula sa damit na 2 taon na hindi napapalitan, tutay-tutay. Iba na nga kulay, kita na nga yung ari niya, walang magbigay sa kanya, kahit shirt eh. Ako na siguro, pinakamawawa sa mundong ito, pag naalala ko talagang, sabi ko, Panginoon, hindi ko maintindihan, maunawaan ang iyong paraan. Oh. Huwag kang kumilala sa Diyos, ikaw rin. Kasulat sa Bible. Pag hindi ka naniwala sa Diyos na nagmamahal sa iyo, ang katulad mo ay isang taong sumisipa sa isang matalas na bagay. Ikaw rin ang masasaktan. Amen. Sige, tuloy-tuloy mo lang yung bisyo mo, magtuloy-tuloy ka, tingnan mo kung sino ang masasaktan. Tingnan mo kung ang Diyos ang malulugi. Kita mo, mauubos. Pag uwi mo ng bahay, awayin ka ng asawa mo. Kakain ka, wala kang makain, kasi inubos mo sa bisyo. Mamaya-maya, may sakit ka, yung tumbong mo, masakit, dadalhin ka ng ospital. Mamaya nahuli ka, nakulong ka pa, nawalan ka pa ng trabaho, tingnan mo sino ang masasaktan. Mas maganda, pag narinig mo ang salita ng Diyos ngayon, sabi niya, maniwala ka na. Amen. Amen. Huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Bakit? Sapagkat gusto ng Diyos tayong maging masaya. Gusto niya tayong pagpalain. Amen. Yes, God. Ang ibig sabihin ng blessing, gusto niya ka tayong maging masaya. Bless, gusto niya tayong maging bless. Maging masaya. Sino sa inyo rito gusto maging malungkot, taas ang kamay? Sino sa inyo rito gustong pagpalain ng Diyos, taas ang kamay? Amen. Yes, God. Sino sa inyo rito gustong pagsisihan ng ating mga kasalanan na ginagawang kabuktutan, taas ang kamay? Yes. Yun ang mahirap gawin. Pero simple lang, libre. No? Hanggang hindi dumadating si Kristo, simple lang ang kaligtasan, ay pananampalataya lang. Amen. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Walang makakarinig kung walang mangangaral na katulad ni Carolan, ni Kuya Soseng, ni Pastor, na mga pastor na narito. Amen. Walang makakarinig kung walang mangangaral. That's right. Amen. That's good. At wala namang mangangaral kung walang isinugo
ang Diyos. That's right. Yeah. Kaya ako nangangaral ako, sabi ko, ano ba mapapala mo dyan sa pangangaral? Ang nasa sa isip ko, walang sasampalataya kung hindi sila nakakarinig. That's right. Kaya't ako'y sinugo ni Kristo para mangaral! Amen. Praise God. No, kaya pag may nagtatanong sa akin, sino ba nagsugo sa'yo? Ano ba pinag-aralan mo? Ano ba diploma mo? Ito ba may karapatan magturo? Eh, naalala ko yung sinagot ni Juan the Baptist. Yung sinagot ng Panginoon, si John the Baptist, sino nagsugo sa kanya, walang makasagot eh. Kasi ang tunay na mga ngaral, hindi yan naghahanap ng kung ano mga legal na, basta ikay mangaral. Although, hindi ko sinabing masama mag-aral. Mag-aral ka, mas maganda. Kung kaya mong mag-aral, mag-doctorate ka, okay rin. Pero, aralin mo muna ang Bible. That's right. Kasi baka nag-aral ka sa eskwelahan, eh kung ano yung turo niya sa'yo, ikaw muna magbasa ng Bible mo. Yeah. Amen! Amen. Amen. Sapagkat marami dito sa Bible na hindi kayang ituro sa eskwelahan. That's right. Amen. Alam niyo ba na ang Espiritu Santo lang ang nagtuturo, ang nagpapaunawa? Yung Bible, pwede mo yung masaulo. Human wisdom. Pero ang laman niyan, yung mga mystery, hindi mo kayang maintindihan kung wala sa'yo si Kristo. That's right. Kasi ang Bible yan eh, full of misteryo. Pag sinabi mong misteryo, hindi kayang unawain ng isip yan. That's right. Paano yung pinanganak ang birhen? Ang pinag-uusapan natin ngayon? Birhen ng nanay niya yan eh. Ng Panginoon eh. Yeah. Hindi sila nagsiping eh. Meron ba explanation sa science na merong isang taong birhen? Paano nabuhay na? Tatlong araw ng patay, nabuhay? May explanation ba sa science yun? Paano siya lumalakad sa tubig? Abay, law of science eh. Law of gravity ka lang. Lulubog ka ron. Yeah. Walang explanation sa science. Paano siya umakyat sa langit? Anong sinakyan? May gasolina ba? May oxygen ba ron? Walang explanation. Hindi mo kaya explain. Beyond science. Amen. Paano siya nagpapagaling ng mga sakit na wala nang kalunasan, mga pilay, pati patay, binubuhay niya. Yeah. Bingi, pipi. That's right. No, ang Panginoon, hindi katulad ng nakikita natin ngayon. O, magaling ka na ba? Sabihin mo, magaling ka na ha. Confess na ikaw yung magaling na ako. Pipilay-pilay pa, hindi mo makakita. Isang beses lamang ang Panginoon nag-pray ng 2 beses sa isang taong tunay hindi nang daraya sa kanyang nararanasan. Pray ang Panginoon na sa isang bulag eh. Nakikita ka na ba? Sabi ng taong pinagaling ng Panginoon, bulag eh, bulag pagkapanganak. Para mga puno. Parang mga puno pa. Di pa ako gasino makakita. Ginawa ng Panginoon, parang ginawa ng putik o pinanalangin uli eh. Yeah. O nakakakita, opo, napakalinaw. Amen. So, hindi ko sinabing ang Panginoon ngayon ay nagpapagaling pa rin. Marami pa rin pinagagaling ang Panginoon. Pero natutunan na ng mga tao ngayon dayain ang sarili nila. That's right. Yung mga krused, kunwari mga pilay. Pero kung tamo sa bahay, pilay pa rin. Mga bingi, mga pipi, kunwari. Although meron talagang pinagagaling ang Panginoon. That's right. Amen. Kaya lang, pag ikaw ay nagsinungaling, sabi ng Panginoon, huwag kang magsisinungaling. Revelation 21. Yung sasabihin mo, confess, confess. Ikaw ay magaling na. Kaya sinabi ng Panginoon, kasi lukuhin mo yung sarili mo. Pag hindi ka magaling, sabi mo, hindi ka magaling, panalangin mo pa uli ako. Amen. Yeah. Yan ang totoo. Anong oras na, Rod? Meron pa? Ha? 15 minutes pa. Okay, basahin pa natin yung ibang kaganapan. Yeah. Nung ang Panginoon ay ipinanganak dito sa daigdig. Lucas 1:30. Pwede sa pakibasa. Lucas 1:30. Sinabi ng anghel kay Maria, huwag kang matakot. Sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya ay pangangalanan mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng Hanggang 33. Bibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan. Hallelujah. Nung gagawin ni Kristo, siya'y maghahari. Yeah. Siya'y magiging hari ng daigdig na ito. Siya'y mamamahala. Siya yung maliit na tipak ng bato na ipinakita ng Diyos kay Daniel.
na ang kanyang paghahari walang hanggan, walang katapusan. Pupunuin nito ang buong daigdig. May natutunan tayo? Yes. Kaya isang araw, kaya maniwala ka't hindi, ang Panginoon ay muling darating Amen. upang tayo'y pagharian niya. Amen. Kaya ngayon, wala pa man si Kristo, mas mainam, magpahari ka na sa Panginoon. Paano natin siya magiging hari? Gawin natin sa Panginoon. Amen. Gawin natin siyang tagapagligtas. Tanggapin natin ang inaalok ni Kristo. Ano yun? Buhay na walang hanggan. Kasi ang Old Testament, iaalok lang niya sa atin plano Jeremiah. Palagay ko, si Pastor, paborito na yun. Yeah. I know the plans I have for you. There's the Lord. Maganda naman yun. Plano yun Plano sa Israel. Plan to prosper you and not to harm you. Mas maganda ang plano ni Kristo. Amen. Na parito kung para yung mga tupa, ikaw, tayo, ako, ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Amen. At buhay na masagana! Yes. Amen. At buhay na ganap! Aya-aya. Hallelujah! John 10:10. Kaya makita nyo nakalagay dyan sa building natin, New Covenant. Oh. Sapagkat tayo'y nakipagtipan kay Kristo. Ang lahat ng taong tatanggap kay Kristo, magkakaroon ng tipanan. No, yung salitang tipanan, yan ay ginamit sa Magsing Irog. That's right. Yan ang pinakamalalim niyang salita. Yung sa nagliligawan, niligawan ko si Nanay Pachi, sinagot ako ni Nanay Pachi, ngayon kami magkatipan. Kasunduan. At ang tipan na yan, kasunduan na yan ay hahantong sa habang buhay na pagsasama. Amen. Yes. Kaya ngayon, tayong mga naghihintay kay Kristo ay ikakasal. Yes. Amen. Ang iglesia, no, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, ikaw ay magiging bahagi ng katawan ni Kristo. That's right. Ang tawag sa atin tayo iglesia, iglesia. At isang araw, yung iglesia, yung church, ay sasalubong kay Kristo katulad ng ating ginawa nitong paghahalintulad. Yung patay, no? Sabi ko yung Jose, isang hiwaga ang gusto kong malaman nyo, sabi ni Apostol Pablo. Hindi lahat tayo'y mamamatay. Ngunit tayo'y babaguhin sa isang mata sa ulit tunog ng trompeta sa pagbabalik ni Kristo. Amen. Amen. No, inalintulan natin dito no? Hindi lahat tayo mamamatay. Bababa si Kristo, tinula na natin dito Mauuna yung mga namatay na, yung nakalibing, binuhay, at pagkatapos ay tayo namang mga nabubuhay pa. No, kaya Jose, anong verse yun? First Thessalonians. Pakibasa mo nga konti yun, kaya Jose. Mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayo mga nabubuhay pa, tayo mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon na hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at tunog ng trompeta ang Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, Ay tayo tayo naman naman. mabuhay pa at natitira ay titipulin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa ipapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Hallelujah. Amen. Napakasarap niyang pagbabalik ni Kristo kasi yan ay napakalapit ng mangyari. Kabit-kabit yung ating pinag-uusapan pagkasilang ni Kristo 2,000 years ago na. Haba na. 2,000, panahon nga lang ng Hapon, hindi na alam ng karamihan Yeah. No, yung history ng Pilipinas nga, hindi na natin alam Nasakop tayo ng Hapon, ng Amerikano, ng British, ng Kastila. Pinakamatagal yung Kastila, 400 taon. Yeah, more or less. Yeah. Grabe. Ang Bible kasi yan panahong nakaraan, panahong kasalukuyan, at panahong darating. Nandyan lahat. Yeah. Hanggang milyong-milyong taon, nandyan lahat. Nakasulat. Kaya mahalaga, alam mo kung anong nakasulat. Kasi pag hindi mo alam, pagharap sa'yo ng Diablo, sasabihin sa'yo, kumampi ka na sa amin. Sa Battle of Armageddon, tayo mananalo.
May nagtuturo niya, mga satanista. May nagtuturo niyan. Ako, huwag ka maniwala dyan. Bakit ang Armageddon? Tayo ako ini. Ang Armageddon, pagdating ni Kristo, yun yung at sana susundan ko yun yung ating ano. Hindi pa tapos yun Andong pa yung ating pinag-aaralan ng nakarang araw, naputol lang. May dumating tayong bisita. Pagdating ni Kristo, 1,000 taon. No? Pero bago yung 1,000 taon, merong 3 kalahating taon at 3 kalahating taon na ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot. Puot ng galit. Kaya sabi ni Kristo ang puot ng Diyos hindi para sa atin. Yeah. Kaya nung binasa ni Kuya Soseng, tayo isasalubong. Habang tayo sumasalubong, yung mga patay na naunang binuhay, tapos tayo namang nabubuhay pa. No? Kaya sabi, hindi lahat tayo mamamatay. Ibig sabihin, kung dinatnang kang buhay pa, hindi sasalubong ka, papalitan ka ng katawang hindi na mamamatay kailanman. Yeah. Naintindihan nyo yun? May naintindihan kayo? Alam ko marami nakakaintindi sa inyo Yeah. Bago dumating si Kristo dito sa lupa, merong 7 taon ng kasalan. Awarding ceremony sa alapaa. Yeah. Kaya sabi ni Kristo sa aking pagbabalik sa Mateo, dala ko ang mga gantimpala na aming ibibigay sa bawat isa sa inyo. Amen. Pagdating ni Kristo, merong giving ng award. No? Sabi ni Kristo, yung mga umakay sa mga masasama patungo sa liwanag, sila'y magliliwanag sa langit. Amen. Sino ba mga mga nangangaral, mga nagdi-disciple sa mga kapwa na mananampalataya, yung mga nag-share ng salita ng Diyos sa mga makasalanan. No? Sabi ng Bible, isang kaluluwa lang ang kumilala kay Kristo. No? Isang kaluluwa lang. Bahagi ka ng salita ng Diyos. Merong sumampalataya. Mga anghel sa langit ngayon, nagkakatuwaan dahil sa iyong ginawa. Amen. Bakit? May isang kaluluwang nagsisi, tumalikod sa kanyang kasalanan. Amen. No? Yung kanyang supposed to be, kung si brother hindi nagsisi, ay naku, napakarami pa nang mawalang yan. Napakarami pang nanakawan niya, napakarami pang pipinsalaing mga kapwa niya yan. Pero dahil siya'y kumilala kay Kristo, o hindi yung kabutihan na palitan yung kasamaan ng kabutihan. Amen. Kasi sa mundong ito, dalawa lang naman ang naglalaban dito masama at mabuti. Walang in between. Kaya kung ikaw lang papipili ka, pinapipili ka ng Diyos, saan mo gusto? Sa masama o sa mabuti? Mabuti. Gagawa ka ng masama, mahirap gumawa ng masama, pwede kang makulong. Pwede kang maghirap, pwede kang magkasakit, mahirap gumawa ng masama. Mabuti, gumawa ng mabuti, mahirap pa. Mahirap din. Pero, kung ako lang ang pipili, gagawa na ako ng mabuti. Kasi pag gumawa ako ng mabuti, matutuwa sa akin ng Diyos. Yeah. May gantimpala ako sa Diyos. Amen. Pag gumawa ka ng masama, sumigarilyo ka nga lang na sumigarilyo, sisirain mo sarili mo. Kaya nga sabi sa Bible, ang diablo, magnanakaw yan. Di nga alam kung paano na kayo nanakawan. Sigarilyo nga lang, pinapaliwanag ko, nananakawan na kayo ng diablo ng magkano? 100 piso isang araw. Right. Nung ako'y naninigarilyo, isang paket, isang ganyan, isang paket, di ba yan? Aha? Abay, di kung hanggang ngayon ako'y naninigarilyo, ilan nyo? 20, 200? Magkano isang kaha ngayon sigarilyo, Edwin? Ha? 200 isang araw mawawala sa akin. Tingnan nyo yung mga naninigarilyo. Araw-araw ninanakawan niya ng diablo. 200 pesos, wala siyang kamalay-malay. Right. 200 pesos! Wala siyang alam doon. Enjoy na enjoy siya ron. Pabilo-bilo pa siya. Hindi niya alam, 200 piso ninanakaw sa kanya ng diablo. Amen. Preach. 200 times 10, 2,000 sa isang 10 araw. Grabe. Sa isang buwan, 6,000. Sa isang taon, 60, 70,000 mahigit. Sa 10 taon, Yeah. 700,000. Kahit kupan. Wala kayong alam-alam. Buhay na kapatid. Pigilan mo magsigarilyo, galit pa sa'yo. Pigilan. Naisip nyo, no? Kaya lagi kong binabanggit sa inyo yan kasi binubuksan ko yung isip nyong natutulog. Kasi ang diablo yan ay nagsasara ng isip. Amen. Nabasa natin sa Bible, ang espiritu ng kasamaan
ang dumadaya sa isip ng mga taong ayaw kumilala kay Kristo. Amen. Pag ikaw ayaw mong kumilala kay Kristo, yung isip mo nakalalambungan ng diablo. Hindi niya maintindihan anong masama, anong tama, anong mali. Kaya nga ngayong panahon na to, yung mali, tama na ngayon. Yung tama, mali na ngayon. Sa ibang mga bansa, kunwari kami ni tayo ka. Kunwari kami dalawa ni Porter. Naging kaming dalawa, naging mag-boyfriend kaming dalawa. Pupunta kami ngayon kay Pastor Pasko. Ikasal mo kami. Sabi ni Pastor, hindi pwede. Alam mo kung anong gagawin ko dyan kay Pastor? Pupunta kami sa korte, papatanggal namin yan. Kasuhan. Pupunta kami sa huwes. Judge, kasal mo kami, Judge. Sabi ni Judge, Kristiyano. Kung hindi Kristiyano, wala magagawa. Hindi na yung kapado. Nagtanaw kami, naging Kristiyano. Judge. Sabi ni Judge, sabi ng Bible, hindi pwede. Masama yan. Right, sir. Alam niyo saan kami pupunta? Pupunta kami sa kabilang judge, ireklamo namin yan. Tatanggalin namin sa pwesto. Sir. Ang mali ngayon ay tama na at ang tama ngayon ay mali na! Yes, right. Tingnan ninyo ang kasama ng daigdig na yun, ano? Pervert. Legal yun, ha? Legal! Totoo yan! Amen. Wala pa sa Pilipinas yan, pero papunta na rito yan. Amen. Sa Amerika, ganyan na. Legal. Kaya yung mga judge na Kristiyano raw, nag-resign. Kasi kaysa sa kasuhan, mawawala yung kanyang benefits. Pag may nagpuntang babae sa kapwa babae, lalaki sa lalaki magpapakasal, hindi na pwedeng hindi kakasal. Against sa kanyang pananampalataya, mag-resign. Kaya mag-ingat ka, may sose. Kakasal ko. Pagkatapos ko ikasal, sasakalin ko na para makatapos na. Kasi ngayon, marami na yung mga pastor, mga kanang kamay ng mga mayor eh. Pastor Injay, kanang kamay ng mayor dito. Pila Sosa, kanang kamay ng mayor Stanza. Wow. Si Bishop, kanang kamay ng mayor sa Cavite City. Puro mga taga-kasal ng mayor yan. Pag dumating na yung batas na yan dito, hindi ko alam kung anong gagawin. Subukin. Hindi lang yan darating. Bago dumating si Kristo, magkakaroon ng tinatawag na hindi ka makakabili, hindi ka makakapagbenta, hindi ka makakapagtrabaho kung hindi mo tatanggapin ang pangalan, ang tatak ng Diablo sa iyong kanang kamay at ulo. Right. Yan ang sinasabi ng Panginoon, ano? Sa mga mananampalataya, napaka-importante yan. Napakahalaga niya ang mga propesiya na yan. Amen, sir. Sapagkat yan ay mangyayari. Ano ang oras mula ngayon? Yes. Kung paano natin naranasan yung nakarang yung COVID, hindi ka makalabas ng bahay mo, wala kang mga passes. Hindi ka makabili sa palengke, hindi ka makapasok sa palengke, may nakabantay, may papakita ka. Susunod yan, nandiyan na sa kamay mo. Sa noo mo. Hindi ka makakabili. Yung pera natin ngayon, ginagamit natin, mawawala na yan. Kahapon nga lang, bumili ako pagkain, wala akong pera eh. Pindot-pindot lang ako, andyan na, dumating ang pagkain sa harapan, may wala pera. Hindi natin nga kailanganin yung pera na yan, nandyan na lahat sa computer yan. One money, Ang government. one government, Yeah. one religion. Bago dumating si Kristo. Yes. At yan ay mangyayari anumang oras mula ngayon. Tayo lahat. Kaya kung gusto mong isuko ang iyong buhay kay Kristo ngayon, napakadali lang. Mananalangin, tatanggapin si Kristo, magsisisi sa kasalanan. Sabihin mo, Panginoong Yesus! Kung gusto mong tanggapin si Jesus ngayon, isuko ang iyong buhay, sabihin mo, Panginoong Yesus, gusto kitang gawing Panginoon. At hari ng aking buhay, pagharian mo po ako ngayon. Patawarin mo po ako sa aking mga ginawang kasalanan. Mula ngayon, tatawagin kitang Panginoon. Ikaw na ang aking tagapagligtas. Salamat po, Ama. Mula ngayon, ako'y anak ng Diyos. At tatawagin ko ang Diyos na aking Ama.
Salamat sa buhay na wala hanggan. Sa buhay na masagana at ganap. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.